So ito, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay. Ano ba? Posible nga bang makarating itong digmaan na ito sa Pilipinas o po pwede bang lusubin ang bansa natin ng Iran mga sangkay since may mga EDCA sites sa Pilipinas? Kasi nagiging usap-usapan po ito ngayon. Maraming nagpapakalat ng mga impormasyon sa social media na parang tinatakot ang mga Pilipino. Alright guys, eto, posible nga bang umabot itong digmaan sa ating bansa mula po sa Middle East? Pag-usapan po natin dahil may mga kilalang mga ah, political analyst, mga sangkay, or geopolitics, na nag-review nito at nagkomento. Bago natin umpisahan yan mga sangkay at maibsan ang takot natin, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito mga sangkay ang tingnan natin. Kasi may nagkomento dito. Ito po ay si Professor Clarita Carlos. Isa pong eksperto pagdating po sa usaping ito. Ngayon, ayon sa kanya, Middle East crisis malabong umabot sa Pinas. Ayon po kay Clarita Carlos. So, ayan po malabo daw. So, bakit? Alamin natin. Sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, sinabi ni Professor Clarita Carlos, dating National Security Advisor, na malabong madamay ang Pilipinas kahit pa may missiles ang Estados Unidos sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA sites sa bansa. Bakit? Sa panayam sa spokes ng Bilyonaryo News, sinabi ni Carlos na may nagtanong sa kanya kung posibleng umabot sa Pilipinas ang krisis at kung maaring masangkot ang mga missile na matatagpuan sa mga EDCA sites ng ating bansa. Okay. Yan po ngayon ay umiikot na information o paano ba? Umiikot po siyang mga ah, pwedeng sabihin natin na propaganda mula po sa kabilang kampo, mga sangkay. Pero ito daw po ay hindi mangyayari, sabi po ni Professor Clarita Carlos. Well, marami din po talaga ang natatakot. Syempre, mga sangkay, alam naman po natin kung gaano ka salimuot itong digmaan, no? At kapag nadamay po tayo dyan, talagang nga namang mararanasan po natin yung naranasan ng World War II. So, that's why, mga sangkay, may trauma ang mga Pilipino sa ganyan. 'Di ba? Noon din, nandito ang mga Amerikano. Ano ang nangyari? Lumusob dito yung mga Japanese. At ayun, alam na po natin ang buong kwento nun. I said, less likely, sabi po ni Professor Clarita Carlos. Dagdag pa niya, ang tanging dahilan lang na maaaring mangyari iyon ay kung maging issue ang Taiwan. Exactly. Ito po yung sinasabi ko. Kung magiging issue na ang Taiwan, since may mga EDCA sites po tayo, yun po talaga yun. Alam po natin kung ano mga mangyayari dyan. Posible po tayo madamay. Lalong-lalo na malapit ang Pilipinas sa Taiwan. At kung mayroong mga EDCA sites sa ating bansa, good luck talaga. 'Di ba? Kasi Taiwan niya, malapit po yan mga sangkay. Sa tingin nyo, hindi madadamay ang Pilipinas dyan. Magpalipad ang China dyan ng mga kung ano-anong missiles sa lahat ng mga uukupahan nitong militar ng Amerika. Pero mga sangkay, sabi nila by 2027 daw gagawin yan. Well, tingnan po natin. At magdasal po tayo na hindi po tayo madamay, mga sangkay. The only reason that would happen if Taiwan becomes an issue, which is less likely right now, because US cannot fight on two fronts. Alam niyo, naisip ko nga ito mga sangkay na what if lumusob din ang itong China dito sa Taiwan.
sabayan po niya yung nangyayari doon sa Middle East. Kasi ngayon, ang Amerika, nakatutok sa Middle East. 'Di ba? Andun yung kanilang mga tropang militar. What if kung sugurin ng China yung Taiwan? So, medyo critical yon kasi hindi po mapagtutuunan ng pansin ang kabilang kampo na nilulusob. Kasi nga, busy sila ngayon doon sa Middle East eh. 'Di ba? Pero, mukhang hindi gagawin yun ng China. Sana, hindi po talaga mangyari yun. Nauna nang inihayag ng Department of National Defense na hindi base militar ng US ang mga EDCA site. Ani DND spokesperson Arsenio Andolong, ang mga EDCA site ay binuo at ginagamit para sa pagsasanay, humanitarian assistance at disaster relief at depensa at seguridad ng bansa. So, yun po ang dahilan daw po sa mga EDCA sites. Mga sangkay, pero kayo, mga sangkay, agree ba kayo dyan? Agree ba kayo na yun po yung reason nila, mga sangkay? Bakit may mga EDCA sites sa ating bansa? There are no American military bases in the Philippines. The sites referred to under the EDCA are Philippine military bases that remain under the full ownership, control, and management of the AFP. Pero, ayun na nga mga sangkay, kahit naman po sabihin nila yan, pag sinabing EDCA, dito sa ating bansa, namumugad po dyan yung mga Amerikano. So, parang ganun pa rin po ang dating niyan. Parang base militar pa rin po ng Amerika. No? Kasi, dyan yung US, mga sangkay. Natural. Kapag halimbawa, nagkaipitan sa Taiwan, halimbawa, nilusob ng China ang Taiwan, yun po talaga, mayroon po tayong malaking problema doon kasi tatargetin nila yan kaysa maunahan. So, kapag nangyari yan, pumunta na tayo sa mga probinsya natin. Ngayon, mga sangkay, ito pa, kumakalat. Sabi, may mga missile daw na aabot from Iran to Philippines at tatargetin daw yung mga base militar ng ating bansa. Well, ano nga ba ang totoo dyan, mga sangkay? Ito. Ayon po kay Professor Renato De Castro, sabi po niya, alam ho kaya nila ang mapa ng mundo at mabibilang nila gaano kalayo ang Iran mula dito sa Pilipinas po. So, ang tinatanong dito, yung mga nagpapakalat po ng fake news daw na magpapalipad itong Iran ng missile papunta sa Pilipinas dahil may mga EDCA sites. 'Di ba? Yan layo nun, ng toko. Pambira. Pero nasa Asia pa rin naman, pero malayo po, mga sangkay. Malayo na po para madamay tayo at saka hindi po tayo nangingialam dyan. So, sabi po dito, so yun lang yung sagot ko dyan. Common sense lang po, knowledge lang ng basic geography para hindi tayo magpanik. Madala tayo ng fake news na pinapairal ng iba nating kababayan na may agenda para tukuyin ang EDCA sites. Kasi nagiging ngayon yan, nagiging pulutan po yan ng kwentuhan ngayon mga sangkay itong mga EDCA sites natin na kesyo delikado nga daw na kumbaga paliparan tayo ng weapon ng Iran, then ayun na mga sangkay ang posibleng mangyari. No? Yun ang ginawang panakot ngayon ng iba eh. Yung iba pa nga sinisisi si PBBM dahil diyan. Well, kanya-kanya po tayong kanya-kanya po tayong opinion. Ako, mga sangkay, kahit tayo ay pro-government, yun din ang naisip ko lang no na what if magkaroon po ng grabing operasyon para pulusubin ang Taiwan tapos madamay po tayo, 'di ba? Yan lang naman, pero sana hindi po umabot sa ganun. Alright? So ano po ang inyong opinion tungkol po dito, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.